considering po na ang mga edad nito ay 10 to 64, so Opo. ano ang papel ngayon dito ng CHED, opo, at ng, Yes, higher yes. education? Kasi sir, maaaring kasi ngayon sa kolehiyo meron pa rin pong mga, issues on Yes. functional illiteracy. Alam niyo po kaya nga laging sinasabi ng mga universities kasi po sa CHED po ako nagtrabaho dati at kalagi kong kausap ang mga universities. Ang sabi nila, kaya naman ang dami din naming refresher subjects na inuulit yung high school or basic ed sa college, kaya humahaba yung college, at dahil din sa ganito. Kailangan naming ulit-ulitin at mag-remediate kasi yung mga basic talagang hindi nakakamit or wala doon lahat sa lahat ng graduates. So, sana talagang tugunan natin 'to. Tanggapin natin na hindi tayo business as usual, hindi ito Mm. ideal, pero dapat gawan natin ng solusyon. So, 'pag merong tatanggapin for example sa TESDA, sa TVET courses or sa higher education, siguro dapat may assessment tayo para malaman, may functional literacy kaya yung tinatanggap natin? At kung kailangan na i-strengthen ito, anong itsura ng programa? Siguro po i-perfect na natin yon. Ilang units, anong itsura, gawin. Pero ang sinasabi din po namin, pag-isipan natin paano yung mga adults. Kasi po marami din pong nagtatrabaho na graduates din, na baka struggling po pagdating sa functional literacy. Siguro po sa ibang bansa, ang mga universities may School of Continuing Education or may night classes for adults. Ganon din po sa TESDA. Baka po pwedeng i-embrace na ito ng TESDA at CHED at pag-isipan kung ikaw graduate na, adult, pero nahihirapan pagdating sa functional literacy, Hmm. sana may mga classes na pwede din nilang i-take. Kasi po sa Indonesia, sa Australia, sa Germany, may mga ganitong programa kasi tanggap nila na may ganito tayong concern pagdating sa mga adults. Siguro po panahon ng pag-isipan na rin natin ito. And siguro, Manong Ted, just to give some flesh to it, bakit po siya mahalaga? Kasi nakikita po namin na yung functional illiteracy affects our daily life. Pag tiningnan po natin, ano ba yung hindi kayang gawin ng mga walang functional literacy, ito po ang ito po yung mga example. Kayang magbasa ng medicine bottle pero hindi maintindihan or interpret ano yung Mm. instructions. Mm. Mm. Makakakita ng bill ng Meralco or Mm. ng water bill pero hindi maunawaan yung mga graphs at kung ano yung ibig sabihin nito. Hindi siya Mhm. makapag-compute ng Mm. mga discount or Mhm. makapagkumpara ng mga presyo 'pag namimili sa palengke or sa Mm. grocery. Mm. Tapos 'pag may mga forms katulad ng mga loans at mga application sa PhilHealth or sa iba't Mm. ibang, Mm. kailangan sa ospital or sa taxes, hirap din po. Opo, So, opo. basic po yung Oo nga. mga functional literacy, Mm. how Mm. it is operationalized on a day-to-day. Sobrang halaga po nito kasi Mm. para maging successful or talagang makisabay sa Mm. pang-araw-araw na pangangailangan, Mm. mahalaga po talaga ito. Kaya ganun po siyang kahalagang gawan na natin ng solusyon. Mm. DepEd, CHED, TESDA, lahat po tayo.